Sa day 3 ng tour namin sa Palawan, nagrenta kami ng motor para malibot namin ang magagandang lugar dito. Ang renta ay nasa 500 pesos. Inuna na namin tong Vanilla Beach, pero may nagsabi sa amin na mas maganda dito pagka sunset. May mga establishment din tulad ng gym, bilhan ng souvenir, coffee shop at hotel. Sobrang ganda at linis ng dagat. Walang entrance fee dito. Pwede na kayo maligo dito kaso walang CR sa tabi ng dagat. Pwede din tumambay at magpahangin dito. Umalis din kami agad at nagpunta sa kabilang beach. Halos 40 minuto din ang layo nito mula sa Vanilla Beach. At ito ang Leo Beach Resort. Maganda ang lugar at may airport dito. Kung meron kayong extrang budget pumunta ng Palawan, I recommended na mag-book kayo sa OceanJet Airlines kaysa mag-spend pa kayo ng 6 hours na biyahe from Puerto Princesa to El Nido, Palawan. Pwede nga palang pumasok dito sa Leo Beach Resort kahit hindi ka nakabook. Ang beach nga pala na ito ay napabalitang kay Catherine Bernardo at Piolo Pascual. Kaya naman pala napakaganda at elegante ang dating ng loob nito. Malinis ang paligid at maraming puno kaya hindi masyado ramdam ang mainit na buhangin. Pinag-iingat lang ang mga bakasyonista sa niknik pero madalang naman ito magpakita. Napakaganda ng view dito sa bridge. Sulit ang punta. Pang-Instagrammable ang vibes. Hindi nga din kami masyado nagtagal dito kasi gusto namin puntahan yung Nakpan Beach Resort. At sabi nila, maganda daw ang beach doon. Kaya bumiyahin na kami papunta doon. Aabutin nga ng halos 1 oras at kalahati ang biyahe papunta doon. Kaya huwag kayong pupunta doon ng hapon. Delikado kasi wala namang ilaw ang mga daanan dito. Nadaanan din namin itong Nakpan Falls, kaso hindi ito ang sadya namin. Iwasan din ang mabilis na takbo dahil laging basa ang mga daan at para ligtas ang biyahe nyo, magdala ng bag na pwedeng mabasa. Pagdating sa gate ng Nakpan, may naniningil ng entrance fee. Di ko na matandaan kung 20 or 40 ang binayad namin kada tao. Mas mag-ingat nga dito dahil napakaputik at mas madulas ang daan. Hindi sila simentado, may 15 minutos pa ang biyahe papasok ng Nakpan. At ito na ang lugar. Malawak na pampang dahil sa low tide at maraming cottage. Pwede nga din pala mag-ATV, hindi ko na naitanong kung magkano. Marami ding tindahan sa tabi ng pampang. May karinderya din at dito na kami kumain. Maraming pagpipilian at affordable ang presyo. Maganda ang lugar, malinis at saka maluwag. Pagkatapos namin kumain, naglakad-lakad pa kami at nakita namin itong sosyalin na resto ang Sunmay Beach and Bar Restaurant. Sa tabi nito nakalagay ang I Love Nakpan. Pwede din maligo dito. Actually, mas masarap maligo dito. Walang gaanong tao. May kalayuan nga lang ang beach na to. After namin maligo kahit saglit, bumalik na kami sa Vanilla Beach kung saan malapit ang hotel namin. Dito na kami nagpahapon at naligo magdamag. May jellyfish nga lang daw pero wala namang kaming nakita. Sobrang ganda ng sunset dito. Isa din talaga ito sa inaabangan at tinatambayan ng mga bakasyonista dito. Itong beach din na ito ang may pinakamagandang spot ng sunset. Pagkatapos namin dito ay kumain na din kami at ang resto na kinainan namin ay itong Big Mamas. Marami silang masasarap na menu katulad ng sinigang, bulalo at mga inihaw, pati na din itong crispy pata. Classic ang design ng resto na to. Mukhang makalumang bahay, meron pa nga silang space sa taas para sa maganda view at pwede din sa labas. Mas maganda lang dito sa labas kasi mahangin at nasa tabi ng dagat.